Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Pixu, right back at it again with another Norman Mangusing content at isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ang ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang after na mangyari ang pag-aresto kay Norman Mangusing aka Francis Leo Marcos. May kasabihan nga naman, 'di ba, sa religious kaplastic, na kapag ikaw ay let's say hindi ko kinukumpara si Norman Mangusing sa Panginoong Hesukristo since sinabi ni Norman Mangusing na Panginoon siya sa Isabela. So, mayroon tayong konting relevant sa aking sasabihin. 'Di ba naalala niyo po na ang Panginoong Hesukristo nung namatay siya, base sa Biblia, nung namatay siya sa pagpako sa krus ay nabuhay ang mga
mga naniwala sa Panginoon. Yung mga sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ay nabuhay, mga kaplastik. So, opposite ito sa ginawa ni Norman Mangusin. Si Norman Mangusin ay nakulong dahil sa kasong unjust vexation at higit sa lahat, mga kaplastik, yung tungkol sa pamilya ni Makagago. Meron kasing lumabas after ng pagkakulong ni Norman Mangusin dito at sa pag-expose niya sa Philippine Media Networks, sa buong mundo na kasi ito eh. So, parang nasabi nga ni Norman Mangusin dito, mga kaplastik, base sa mga caption, ay biruin mo, Media Network, magsasalita si Mark Jason Warnacolahewa na totoong ang baho mong tignan sa personal. Ang baho mo. Ka. Tapos sumagot si Francis Leo, mas mabigat yung kinaso ko sa'yo. Hintayin mo yung warrant mo sa labas. Lalabas din yun. At yun, nagkasagutan sila doon, mga kaplastik. Hanggang sa nagsalita na dito si Francis Leo Marcos na unjust vexation lang kung ipahiya ninyo ako sa buong Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Tapos papahiyain nyo ako sa national TV ng ganito na kesyo ako daw ay nagmura. Yun. Yung kasing sinasabi ni Francis Leo Marcos dito, kung nanonood yung mga, lumabas na kasi yung mga kampon, o let's say mga vlogger na walang alam sa nangyari between Makagago and Norman Mangusin. Nandun tayo sa part na hindi nyo alam yung nangyari sa istoryang yun. Yung mga bagong salta o yung ngayon lang nakapanood o nakasaksi sa mga pangyayaring ito, yun ay dahil hindi nila maunawaan yan kung ito lang yung napanood nila, mga kaplastik. Kung pag-uusapan naman natin na yung tungkol sa publicity sa pamamahiya ng NAPOLCOM powered by Commissioner Ralph Calinisan at the same time ni Makagago at Sapman sa harap ng media personnel na kinukuhaan sila ng video. At buong mundo po yan, hindi po yan Pilipinas lang ang nakakapanood niyan. Kapag media kasi, mga kaplastik, buong mundo na nanonood sa'yo. Hindi yan na parang YouTube lang na partially may nanonood sa ibang bansa, partially may nanonood sa probinsya, partially may nanonood sa mga karatig bansa, mga kaplastik. Kasi pag media na po ang nag-cover sa inyo, buong mundo na yan. And that's the reason why kung bakit nag-spike yung video ni Norman Mangusin nitong nakaraan. From 20,000 views, nag-jump into 500,000 views, mga kaplastik. Diba? Ganun ang epekto ng public shaming sa NAPOLCOM press conference nung nakaraan, kahapon. Yon. So talakayin po natin kung meron po bang pagkakamali ang NAPOLCOM dito at sa bakit nila ito isinapubliko, at titimbangin natin ang mga nagawa ni Norman Mangusin kumpara sa mga ginawa ng NAPOLCOM sa kanilang press conference. Kasi maraming mga naglalabasan, mga kaplastik. Kagaya na lang netong post ni Top 1. Sabi ni Top 1, mga kaplastik, biroy mo away ng mga vlogger, pinatulan nitong si NAPOLCOM video BCEO Ralph Calinisan. Kung hindi siguro sikat si Makagago, hindi sasawsawan nito ni Calinisan. Siguro kung napanood mo yung interview ni Makagago, hindi sa pinagtatanggol ko si Makagago. Kung napanood nyo yung interview ni Makagago kay Yusek, ano ba pangalan? Yusek Paraiso at saka ni Commissioner Ralph Calinisan,
na ang sabi ni Ralph Calinisan dito mga kaplastik, na kung di naman niya talaga to papatulan, kung hindi lang siya naglabas sa kanyang live stream, naglapakita siya ng mga larawan na naisuot niya yung uniforme ng blue uniform ng PNP. 'Di ba? Hindi niya talaga actually papatulan 'yan. At wala siguro siyang interest kung if ever na wala siyang may labas na ganun si Francis Leo Marcos. Malamang sa malamang hindi magkakaroon ng arrest warrant tong si Norman Mangusin kung sakali. Siguro nga baka ganun o baka walang press conference pero magkakaroon ng warrant of arrest. Alam mo kung bakit? Kasi hindi siya umattend eh. Hindi siya umattend sa hearing nila sa Parañaque nung Tuesday. Kaya yun. Ito, may isa pang lumalabas na tao pero bago yun, ipe-play natin uli yung sinabi ni Norman Mangusin. Yan. Ako po, lahat po ng binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakuwit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. So, Ayun. Aminado naman si Norman Mangusin na siya ang unang nagsampa ng kaso. Kaya umabot sa puntong nagsampa rin ng kaso tong si Makagago at Sapman. Para sa mga bagong salta na vlogger na nakikisawsaw sa content na ito, malamang sa malamang hindi nyo napanood tong buong video from the start. Siguro dapat kayo mag-revise o na mag-review. Mag-review po muna kayo from October content ni Makagago to until now. Mag-scroll up muna kayo. Isa-isayin nyo muna yung bawat episode na yon. Kahit wag nyo nang panoorin yung part ni Norman Mangusin, yung panoorin mo na lang yung kay Makagago. Malalaman nyo yung punot dulo kung bakit. Ganon-ganon na lang. Ang galit ng pamilya na Makagago. para ako pumatay. Yung sinasabi ng marami ng police dapat 2020 pa lang, ang dami nila sinasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Bakit sabihin niyo yung ganito? Bakit siya gagawin nagmura kay ganito? Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang kang umiyak! Iyak! Merong dahilan yun. Pero ang totoo ho yan, ang justification lang, pinahiya niyo kung buong Pilipinas na ganito. Mas mabigat yung pinasok ko sa'yo. Deserve mo yan, deserve. Pako mo. Ito na sa'yo. Sinamay-damay mo ako. Hampas mo pa. Yun ang dahilan. Dapat kasi okay na yung magkaroon kayo ng press conference. Pero hindi nyo dapat ipakita sa publiko si Norman Mangusin na nakaposas at naka-inmate shirt. Diba? Kahit ako nabigla rin ako sa pangyayaring yun eh. Kaya sabihin na natin kinontent ko rin siya nung araw na yon para ma-reaction video ko rin kung ano yung mga pinagsasasabi na magkabilang panig. Pero marirealize mo rin kung bakit hindi na dapat niya pinaabot sa puntong ipapublicity nyo pa yung tao. Sapat na kasi yung dapat inarrest nyo na tapos kinulong nyo na lang siya and then hindi nyo na pinakita na nakaposas siya sa diba? Parang hindi kasi parang ito kasi yung punto ng mga netizens. Papakita ko sa inyo yan. Mapipil nyo po yung punto ng netizens eh. Eto. Sabi ni The Comics Man Method, nobody likes Norman Mangusin, kasama na ako. Kaya hindi pansin ng madaming Pinoy that what happened today is a disgusting abuse of power.
A literal trial by publicity, overkill over very minor case versus fellow internet troll na kasing toxic lang din naman niya. Madaming Pinoy ang natuwa dahil napahiya ang kumag without realizing that what happened to Mangusin can happen to anyone. Pag may nakalaban kang mas papera. Diba? Masakit. May punto yun. Kasi ang nangyayari dito na overpowered tayo. Pwede naman tayo magsalang ng press conference pero hindi nyo na dapat pinakita si Norman Mangusin ng ganun. Kasi bakit ko nasabi? Hindi pa naman siya na eto may paliwanag pa yung isang attorney na vlogger dito Kasi baka sabihin na mabash na naman ako na kesyo na yan na naman, ugali na naman, umuutak, Norman ka na naman. O di ba? Nagpapakaano ka na naman, bobo na naman ako. Bobo naman ako Namin ko naman yun, bobo ako. Pero imagine mo, kung may empathy mo sa sarili mo yung nangyari kay Norman Mangusin tapos may nakalabang kang makapangyarihang vlogger na may koneksyon o nataon na pumabor sa kanya yung sinumbungan niyang malaking tao sa Napolcom. Can you imagine? Gusto mo ba na makikita ka ng buong mundo on national TV na nakasuot ka ng inmate shirt tapos may posas ka? Magugustuhan mo ba yon? Tapos sasabihan ka ni makagago dun na utak kriminal ka, yan yung mga ganito ganyan bla bla bla, mabaho ka sa personal. 'Di ba? Mahatim mo yon na hindi pa naman napoproven na guilty siya. 'Di ba? Ayun, sabi ni Tom Zeus, rage bait mo ba ito? Hindi totoo naman ang sinasabi niya. Base sa replied comment. Yan nga yung mga expectations natin. Bobo ka ba? Hindi, pagpalagay na natin, bobo na kami mga taong nagpupunto doon na bakit kailangan nating bigyan ng justification o parang naaawa tayo kay Norman. Hindi yun Isipin nyo, ikaw ordinaryong tao. Halimbawa na lang may naagrabyado ka na taong malaki. Tapos ginanyan ka on national TV sa harapan ng maraming kamera ng iba't ibang network. ABS-CBN, TV5, A to Z, One Sport. Ano pa ba yun? Net25, UNTV, TV5. Sipin mo na lang. Ganyanin ka. Diba? Siyempre, meron din kahit isa. Ito, sabi ni James Caleb, base sa napanood ko may iba pang atraso si Norman. Parang galit rin siya sa kanya yung Napolcom. Hindi lang about sa away nila or kinaso ni MG. Marami ata siyang kabulastugan na nahagilap kaya gano'n nangyari, parang ang daming niya peking dokumento, hirap man paniwalaan kung ano yung totoo sa hindi malaman nating susunod na kabanata. Oo, nandun na tayo na marami nang naagrabyado si Norman. Nandun na nga tayo doon. Maraming tinarantadong tao, maraming nanoko. Kasi nagtanong din ako sa AI Kahit ako parang medyo nako-kontra kay AI Parang hindi ako sang-ayon kasi for me, gusto ko rin kasi na maging public awareness to kay para sa mga OFW about kay Norman. Pero hindi rin ako, parang nare-realize ko rin na kung i-empathy mo yung i-apply mo sa sarili mo yung nangyari kay Norman Mangusin na nataon na meron kang nagawa, nakaagrabyado ka na malaking tao na hindi naman ganun kalaki yung kaso o hindi naman ganun kalaki yung ginawa mo sa kanya.
Tapos ginanyan ka on public TV. Matutuwa ka ba? Di ba ang sakit nun? Buong mundo nanood sa'yo. Ito kasi yung sabi ni Ito, base si Attorney Carlo Ibanez. Ibanez. Pagharap na ng naaresto sa media, pwede bang kasuhan ng ang mga pulis? May isang vlogger na inaresto for unjust vexation. Okay, fine. May kaso, may reklamo. Parte yan ng sistema. Pero ang tanong, bakit kailangan siyang iharap sa media? Yon. The biggest question. Bago tayo magpatuloy, gusto kong linawin, legal opinion ko ito. Base ito kay Attorney Carlo Ibanez. Baga wala naman siyang mababash din naman siya ng mga kahombre. Bago tayo magtuloy, gusto kong linawin, legal opinion ko ito. Wala pang specific ruling ang Supreme Court tungkol sa ganitong eksaktong sitwasyon. So analyze ko ito based sa batas at sa legal principles. Ngayon, para sa akin, slander ang ginawa ng mga kapulisan o ng NAPOLCOM. May possibility na pag nalaman to ni Norman Mangusin, pwede siya magsampa ng kasong slander. So ano ba ang slander, mga kaplastik? Sabi niya. Ibig sabihin, may statement na binigkas na ang nakakasira ng reputasyon ng isang tao. Ang slander ay pwedeng written, libel yun. Pwede ding oral defamation ang tawag sa kanya. Pero whether oral or written, ang importante, ang purpose ng mga statements ay sirain ng pangalan mo. Ang layunin ay ipakita kang masama sa paningin ng publiko. Now, think about it. Kapag inaresto ka for unjust vexation, which is a relatively minor offense, at saka ihaharap ka sa media, o ano ang purpose nun? Diba? Ano nga ang purpose? For public awareness sa OFW? O dahil nayurakan yung uniforme ng PNP? Mamaya, tinanong ko kay AI yun pero kahit ako hindi ako makapaniwala na halos mamaya. Para bang investigasyon? Hindi. Para ba sa investigasyon? Hindi. Para ba sa due process? Hindi rin. Requirement ba yan ng batas? Hindi din. So ano? Ang obvious na effect at possible purpose ay ipakita sa publiko na ito ang may sala. Pero sandali. Yun ang sabi niya, pero sandali. May presumption of innocence tayo. Constitutional rights yan. Hanggat walang final conviction, presumptive innocent ka. Pero hindi inaresto pa lang, di ba? Pero wala pa namang final conviction. Presumpted na agad. Presumpt agad na innocent siya. Kung iharap ka sa media habang nakaposas, may police escort, may camera na nakatutok, anong mensahe nang ipinapadala sa publiko? Na guilty ka na? At kung ang tangi effect at foreseeable result ay sirain ang reputasyon mo, that is slander. Patay. Patay. Baka kaya ka nilang panindigan. Makakaya rin kayang panindigan na yung NAPOLCOM to. Sa bagay, makakaya din naman nila yan. Kasi nandun sila sa point na parang let's say territorial nila. Nasa baluarte. At the same time, di ko alam kung maapektuhan to si Makagago .
Kasi tandaan natin, slander is not just about false statement. Kahit totoo, pwede pa ding maging slander basta ang statement ay mapanira, dishonors or discredit a person. So, para sa akin, pwedeng makasuhan ng slander ang mga pulis. Katay. Nagkaroon patuloy ng alas itong si Norman Mangusin. Para lang sa opinion ni Attorney Carlo Ibanez So halimbawa kung ito, sinasabihan yung bobo to si Attorney Carlo Ibanez dahil binasa ko yung kanyang mga opinion, hindi ko na alam. Kasi para sa akin nga naman, isipin mo yung unang nagsabi na netizens. What if kung ikaw, ordinaryong tao, accidentally na nakabangga ka ng mga social media influencers? Tulad na lang halimbawa ng isa, di ba? May nag-bash sa kanya. Then anong ginawa ng social media influencers na yon nung binash siya ng bashers na yon? Kung naalala nyo. Di ba kinasuhan niya? Tas pinakita nila na naka-mugshot. So hindi ko na mabanggit yon kasi matagal na issue na yun eh. Sa pagkakaalam ko, social media influencer yung taong yon na parang binash lang siya. Tapos oral defamation yata o cyber libel ang kinaso. Tapos na media yata yun eh. Ganun na ganun. Parang pinapractice na natin pala na maging normalized na mamahiya tayo ng tao hanggat hindi pa napapatunayan ang kanyang sala. Diba? May mga may mga comment din sa kanya eh. Why PNP was right, legally justified in showing Norman Mangusin publicity aka Trilyonaryo ng Pinas. Sabi naman ni John Wynn Kendrick, there was a valid arrest warrant. He was not just a random suspect. A court already issued a warrant. Once there a warrant, police may lawfully arrest and present the suspect. There is strong public interest. Number 2, he is a public figure, influencer. There are multiple alleged scam victims. So, di ko alam kung pasok ba to para i-publicity ng tao yan. PNP said they showed him to encourage other victims to come forward. This is considered a legitimate law enforcement purpose, not shaming. Sa palagay mo ba hindi shaming yung ginawa nila? Diba? Number 3, he failed to appear in court, skipping court appearances, strengthened police justification to publicize the arrest. It shows risk of evasion. Hindi nga eh. Hindi mo ba napanood kahapon yung sa recent content ko? Kaya pumunta man si Norman Mangusin o hindi sa hearing, ay nakaplano na talaga siyang arestuhin. Naka-ready na yung mobile. Kung mapapanood niyo yung video. Naka-ready na yung subpoena, ay naka-ready na yung warrant. Kaya pumunta man siya o hindi. Kaya hindi pumunta si Norman kasi yun yung pinupunto ni Norman eh. Ayaw niyang ma-publicity yung pag-arrest niya sa kanya sa munisipyo. Pero anong ginawa niya? Ang ginawa nila, nagpa-press conference sila, naka-ready ang mga media, then nilabas si Norman. Diba? Yan yung nangyari mga kaplastik. Hindi dahil na-fail to appear in court. Parang alam na kasi ni Norman Mangusin ang mangyayari sa kanya pag pumunta siya doon. Baka hindi lang siya maaresto, mabubugbog pa siya ng mga tao doon. O possibly na mangyari yun. May manakit sa kanya doon. Diba? Kahit pa sabihin ni Boss MG na
O hindi, wag kayong manakit ha. Bawal manakit kasi may karampatang kaso yan kapag sinaktan mo yung taong yon, no? Ganito ganyan, bla bla bla. Pero merong talaga hindi mapipigilan ng emosyon, lalo na yung nangyari 'di ba nung nakaraan na pumunta siya sa ano yon? Pumunta si Kulaong dun sa hearing niya before. 'Di ba? Yung nagbayad yata siya ng bail. 'Di ba sinundan siya ng mga netizens. Tapos hinamon niya ng suntukan. Yun kasi yung posibilidad, mga kaplastik. Kaya ganon. Kaya hindi pumunta si Norman. Ang ginawa niya, nireject niya yung invitation ng hearing ng Parañaque Municipal Office. Ang ginawa niya, nag-live siya dahil alam niya anong oras matatapos yung hearing. Then hindi naman siya umalis sa pwesto niya, 'di ba? Hindi nga siya nagpanic attack eh. Dahil alam niya na ma-aresto siya. Parang ganun kasi yung reaction niya eh, 'di ba? Hindi nga siya nagpanic attack doon sa live stream niya eh. Na-documented pa nga 'di ba sa kanyang live stream. Na para bang alam na niya yung mangyayari sa kanya. Number 4, alleged large-scale wrongdoing, scam-related complaints, fake identity, multiple names, wearing police uniform without authority. So, pasok na ba sa dahilan yon para pahiyain ka in public? So, hindi naman ata siguro. Kaya malaki man yan o maliit, sabi nga ni Attorney Carlo Ibanez, hindi po sapat na dahilan para ipahiya ka sa media, sa harapan ng mga media. Kaya nga may tinatawag na may presumption of innocence tayo. Presumption of innocence. Ang dami na naman magsasabi sa akin bobo. Ay nako, pinapaliwanag ko lang to huwag kayong magagalit sa akin kasi isipin mo na lang dumating to the point na may makabangga kayong malaking tao, di man siya artista, di man siya vlogger, hindi man siya kung ano-ano, basta may makabangga ka lang na may influensyan tao, tapos ganyan ang gagawin nila sa'yo, nang hindi pa napapatunayan na may sala ka. Ipapublic ka sa harapan ng buong media. Matutuwa ka ba? Baka sa sobrang kahihiyan ba magpakamatay ka na lang sa loob ng kulungan eh. Di ba buong mundo, ginanyan ka. So yun. May nagsabi nga Pod Wizard Vlog na Polcom Commissioner nagamit ni Makagago. May question mark Napolcom Commissioner nagamit ni Makagago. Hindi ba siya nag-background check muna? O nadala sa madaming likes, comments, and views? Hindi niya ba alam na madami ding tinarantado yung vlogger na yan? Kita naman nung hinarap niya sa media, di ba? Grabe makapagsalita. Di ba matibay na depensa yan ni Marcos Antonio Francis Leo? Kung bakit din siya nakapagbitaw ng mga masasamang salita? Dahil tinarantado din siya ng vlogger na ito? Unjust vexation dahil sa YouTube. Nagbagayan ipinarada sa media. Anyari? Ayon siya ng gobyerno na gamit sa content. Ang nang panggigipit kay Francis Leo Marcos. Huwag tayong padala sa palabas. Ang kamakailang pag-aresto kay Francis Leo Marcos ay hindi lamang usapin ng batas. Ito ay mukhang isang planadong atake para sa views at sa pansariling agenda. Halatang nag-chat GBT ka, tarantado ka. Di ba? parang mag-opinion ka na lang. Sino ba to? Pod Wizard Vlog, nag-chat GBT ka pa. Halata hindi halatang chat GBT to Ginamit ang gobyerno para sa content.
Nakakabahala na tila paggamit ng matataas na sangay ng gobyerno at ang mga reklamong galing sa OFW kuno para lamang paboran ang interes ng ilang vlogger. Malinaw na naging instrumento rito si Makagago at ang kanyang kampo, mga taong kilala sa paggawa ng ingay at paninira ng kapwa para sa content. Bakit tila ang bilis kumilos ng batas kapag ang mga vlogger na ito ang nag-uudyok? Nagagamit ba ang kaba ng bayan at oras ating kapulisan para sa isang online feud? Unjust vexation lamang, hindi karumal-dumal na krimen. Ulitin natin, ang kaso ay 12 counts ng unjust vexation. Sa batas, ito ay isang light felony. Pero bakit ang pagtrato sa kanya na at ng pagharap sa kanya na sa media ay parang nakahuli ng isang drug lord o mamamatay tao? Ang media circus na ito ay halatang idinisenyo para iyain si Francis Leo Marcos at bigyan ng content ang mga tao at ang kabuhayan ay ang manira ng reputasyon ng iba. ChatGPT ang dating pagiging balas sibuyas ng mga opisyal. Muling paalala sa atin ng mga opisyal sa Napolcon at iba pang ahensya, ang inyong posisyon ay public trust. Ayon sa Supreme Court, hindi kayo dapat balat sibuyas. Sa mga puna, kung ang pagpuna ni Francis Leo Marcos sa inyo ay dahilan kung bakit nakikipagtulungan kayo sa mga vlogger na marami ng tinapakan na tao. Nasaan ang integridad ng inyong opisina? Sino ba ang tunay nakakapinsala? Sinasabing may mga OFW na naperwisyo pero bakit tila ang mga taong sumisigaw ng hustisya ay ang mga vlogger na sanay mang-insulto at mang-apisa ng kapwa sa internet? Sino ang tunay na may malinis na intensyon at sino ang nag-aabol lang ng clicks at clout? Aywan ko, di ko alam. Yan na sabi ng netizens, hindi po ako nagsabi niyan. Ang ating paninindigan, ipagtanggol ang due process. Huwag payagan ang ating mga legal na institusyon ay maging katuwang ng mga content creators sa pang-aapi ng isang tao. Si Francis ay may karapatang magpiyansa at harapin ang kaso ng may dignidad. Hindi bilang biktima ng isang vlogger-led operation. Hustisya para kay Francis. Itigil ang paggamit sa gobyerno para sa pansariling content. Actually, may punto rin to eh. Alam mo kung bakit? Hindi aminado naman si Makagago at Sapman sa kanyang video kung nanonood man kayo na hindi niya kaya ito mag-isa. Sinabi niya yan. Sinabi din niya yan nung nakaraang content niya nung in-interview niya itong si Boss Ralph Kalinisan. Na ang sabi niya, hindi niya ito magagawa ng mag-isa lang. Kaya para mapabilis lang itong pangyayari. Kasi na-overpressured kasi si Makagago sa mga bashers niya at sa mga netizens na bakit hanggang ngayon hindi pa rin nakukulong si Norman Mangusin. Bla bla bla, sabi niya October pa lang makukulong na si Norman. Dumaan na yung October, lumampas na November, sabi niya mag-November daw. December, sabi niya, hanggang sa umabot na ng January, hanggang ito na po yung araw na ito, February. Baga na pressure dito si Makagago. Kaya gumawa na siya ng way na kung saan ay lahat ng mga elite na tao ay pinag-i-interview niya from Atty. Rowena Guanzon, dating Senador Manny Pacquiao. Ang dami niyang in-interview at ito ang pumatol lang naman sa kanya slightly itong si LTO Yusek Marcos Lacanilaw. Yon, pumatol yon kasi ang ginawa niya, nirevoke niya yung lisensya ni Norman at wala ng visa ang kanyang lisensya. Yun lang ang nagawa ni Boss Marcos Lacanilaw.
Pero pagdating kay Manny Pacquiao tsaka kay ano, wala pa akong update kung nagdemanda na si Manny Pacquiao against dun sa panlalait niya kay Mami Junicia. 'Di ba? So ibig sabihin lang nun mga kaplastik, ang mga pumatol lang sa kanya, etong si Yusek Paraiso at si Boss Kalinisan, at the same time slightly na pumatol tong si LTO Yusek Marcos Lacanilaw. Pero kay Manny Pacquiao at sa iba pa si Atty. Luena Ganson hindi po. Baga interview lang talaga yung pakay nila. Pa-interview lang. So anong ibig sabihin dito ni Food Wizard Vlog? Simple lang, isa lang ang ibig niya sabihin. Parang sinasabi niya na ang commissioner ng Manapolcom may nagpa-under kay Makagago WhatsAppman. Parang, yun na, allegedly, yan ang sabi niya, parang ganun ha. Nagpagamit. Kasi yun ang labas eh. Pero from the start pa lang sinabi naman ni ni Commissioner Ralph Kalinisan na hindi naman niya talaga papatulan to si Norman Mangusin. O hindi lang dahil lang dun sa uniforme, mga kaplastik. Diba? So magtungo naman tayo dito kay Triple B, kay Dr. Ron Samaniego. Meron siyang sinabi rito. At lubang medyo meron na namang bagong kalaban si Makagago WhatsAppman, mga kaplastik. Sabi, Dok, kung naging kalaban mo tong si Manggusin, malamang pinagmumura ka na rin ito, damay pa pamilya. Eh di mumurahin ko rin siya, dadamay ko rin pamilya niya, pati ang kanya, pati nununo niya. Ang problema sa maraming Pilipino, maikipagbardagulan online. Tapos, pag natalo o napikon, hahanap ng backer, tapos magdidemanda. Tapos ngayon, i-involve yung PNP, i-involve yung CIDG, tapos magpapapresscon para hiyain yung kalaban niya. Gagamit ng higher power, kasi hindi niya kaya, hindi siya tumagos, walang bitaw. Yeah. Dok, parang panig ka naman kay Manggusin, hindi ako panig sa kanya. Ang pinupunan natin dito, labanan ng vlogger to, labanan ng mga content creator to, sabay hinaluan ng demanda, sabay humanap ng Manny Pacquiao, humanap ng backer. Kung di ba naman pikon talo eh. Ang problema ng maraming Pilipino, ang hilig makipagbardagulan online pero pikon, tapos magdidemanda. Sabi, si cyber-libel mo ako. Ginamay mo ako na ganito, minuro mo yung pamilya ko. Unjust vexation ka ngayon. Cyber-libel ka ngayon. Papatungan na rin kita nung ano pa. Harassment and all that shit. Tangina, hindi pala kayo marunong. Wala pala kayong bitaw. Yari ka, Kayo dito nagmura ka. online. Tapos pag napahiya kayo, magdidemanda kayo. Anong klaseng lipunan yan? Lipunan ng mga lipunan ng mga weak? Mga stupid bitches, Pinoy motherfuckers. Hanggang dyan lang kayo? Yan lang bitaw ninyo? Mga tarantado, mga ulul. Tangina nyo. Yari ka niyan, minura-mura mo pa. Yan yung ginawa ni Norman eh. Minura-mura niya eh. Yun eksaktong dahilan kung bakit nagdemanda si Makagago. Dahil sa pagmumura ni Norman Mangusin. Na dinamay niya yung pamilya ni Makagago. At mukhang meron na naman bagong mapapatungan ng kaso, mga kaplastik. Oo, nandun na tayo sa punto na parang nagkaroon ng bardagulan. Pero ang unang nagdemanda si Norman Mangusin. That was noong nakaraang October yun. Nakaraang, sabihin na October o November. Kung di ako nagkakamali. Pero na-dismiss yun gawa ng lack of evidence si mga kaplastik. Tapos itong taong to, hindi niya alam yung buong storya. Nagmura din siya. Na kesyo iyakin daw yung isa. Ulitin natin ha. Sabi, Dok, kung naging kalaban mo tong si Manggusin, malamang pinagmumura ka na rin ito, damay pa pamilya. Eh di mumurahin ko rin siya, dadamay ko rin pamilya niya, pati ang kanya, pati nununo niya.
Ang problema sa maraming Pilipino, maikipagbardagulan online. Tapos, pag natalo o napikon, hahanap ng backer. Tapos magdidemanda. Tapos ngayon, i-involve yung PNP, i-involve yung CIDG, tapos magpapapreskon para hiyain yung kalaban niya. Ang tanong dito, sino yung nagpa-presscon? Sino ang nagplano? Hindi mo pwedeng ibintang to kay Boss MG. Hindi mo pwedeng ibintang to kay Makagago. Maaaring ang nagplano ng presscon ay ang Napolcom mismo. Pero pangit naman talaga yung ginawa na pinpublic shame nila yung tao nang hindi pa napapatunayang guilty yung tao. Na hinihambing niya yung taong yon na mamamatay tao. Inihambing niya yung taong yon na drug lord. 'Di ba? Pero allegedly meron ding nakapagpatunay daw na pumatay daw si Norman Mangusin sa Isabela. Pero wala naman nagrereklamo. Hindi ko lang alam kung may nagreklamo o walang nagreklamo. May nagsabi lang, may hearsay lang. So, doon na magkakaroon ng tama yung punto. Pero ang pangit doon, wala naman din. Parang ang ipinatong na kaso lang naman is unjust vexation. Pero ang mali dito kay Triple B ay minura mo pa itong si Boss MG. Yari ka. Yari ka talaga. Kapag nalaman to ng pamilya ni MG, ewan ko lang. Gagamit ng higher power kasi hindi niya kaya, hindi siya tumagos, walang bitaw. Sabi niyo, Dok, parang panig ka naman kay Manggusin. Hindi ako panig sa kanya. Ang pinupunan natin dito, labanan ng vlogger to, labanan ng mga content creator to, sabay hinaluan ng demanda, sabay humanap ng Manny Pacquiao, humanap ng backer. Kung di ba naman pikon talo eh. Ang problema ng maraming Pilipino, ang hilig makipagbardagulan online pero pikon, tapos magdidemanda. Tapos sabihin, si libel mo. Yun lang. Kasi yung ibang mga vlogger kasi, hindi to si MG yung mga ibang vlogger kasi ginagawang side hustle yun. Ginagawang side hustle ang pagdedemanda kasi nga may pera dun. Kumbaga na parang na-overuse na yung pagiging kaalaman sa batas mga ka-plastic eh. Na-overuse. Pero ang mali dito sa ginawa ni Triple B, minura mo si Boss MG, yari ka dyan, yari ka, naka-record na yan. Kinabaya mo ako na ganito, minura mo yung pamilya ko, unjust vexation ka ngayon, cyber libel ka ngayon, papatungan na rin kita nung ano pa, harassment and all that shit. What the hell? Wala pala kayong bitaw, huwag kayo dito online. Tapos pag napahiya kayo, magdidemanda kayo. Anong klaseng lipunan yan? Lipunan ng mga weak? Mga stupid bitches, Pinoy motherfuckers. Hanggang doon lang kayo, yan ang bitaw ninyo. Mga tarantado, mga ulul. Tangina nyo. Yari ka talaga. So magtungo na nga lang tayo sa mga ka-plastic. Ayan. Switch up tayo. Ito yung tanong ko. Yan. Dami kong tinanong eh. Pero konti lang naman babasahin ko rito. Ito. Base sa larawang nabanggit na ang sinabi ni Norman Mangusin kay Francis Leo Marcos na unjust vexation lang naman ang kinaso tapos kung pahiyain siya sa national TV ay para na daw siyang mamamatay tao. Yan, base dito sa caption na prinomp ko. Sagot dito, may tanong pa pala ako. Shadow nagja-jump in. Kung iyon titimbangin ng mga recent content niya na siya ay nagmura si Norman Mangusin,
sa mga kaaway at kamag-anak ng kaaway at mga PNP, NBI at malalaking tao sa industriya ay walang habas niyang sinasambitan ng mga bastos at mura na salita. Ito yung tanong ko. Alin dito ang mas matimbang at dapat ba talagang paiyain ng Napolcom powered by Commissioner Rap Kaninisan sa mga media television? At ano ang justification? Yan na. Para ano kasi medyo hindi ako familiar dyan eh. Ano ang mga posibleng pasok dito? Una, sabi niya, tungkol sa unjust vexation. Ayon sa Revised Penal Code of the Philippine Unjust Vexation Article 287, ang isang krimen ay kinasasangkutan ng mga aksyon na hindi direktang nagdudulot ng pinsala, ngunit nagdudulot ng sobrang pagkakabalisa, pagkainis o pangapi sa ibang tao. Ito ay isang light felony, ngunit maaari pa ring magresulta sa multa o pagkakakulong depende sa bigat ng kaso. Ayun o, parang nabanggit to ng netizens kanina eh. O ni Attorney Ibanez na light felony lang yung unjust vexation. Ayan, mga posibleng kasama nito ay pagpapadala ng mga hindi kanais-nais na mensahe. O yan, ginawa ni Norman Mangusin, tama, yung pasok yun. Paulit-ulit na pangabala kahit hindi ito nagdudulot ng pisikal o pinsala. Siguro pasok dito yung pagkakaabala mga kaplastik, yung abala sa pagsampa ng kaso ni Norman Mangusin na kung saan niya dinala. Tulad ng yung kundi pa nalaman ni Makagago na nasampahan siya ng kaso ni Norman Mangusin dun sa Isabela. Magkataon ma-arrest warrant siya kung walang nagtimbre. Yun, possibly na pasok yun. Kasi pasok sa pagkaabala eh. Paggawa sa mga aksyon na layunin ay kinainis o ikinagalit ng ibang tao ng walang wastong dahilan. Yan. Tama yun, parang napikon din, di ba? Parang pikon din to eh. Pangapi o sa pamamagitan ng salita o kilos na hindi umabot sa antas ng libel o physical assault. Baga yung pangasar ni Norman Mangusin yan, mga kung ano-ano sinasabi, trastukan. Baga parang pasok din to kay Triple B. Oo, makikipagbardagulan ka nga, tapos ngayon mapipikong ka, biglang ganito mangyayari. Pero hindi eh. Parang nonsense din yung Triple B na yun eh. Sabi naman dito tungkol sa tanong kung alin ang mas matimbang kung dapat bang paiyain sa media. Ang sagot ni Dola, hindi dapat ituring na pantay ang bigat ng paggamit o ng bastos at nagmura sa mga individual o institusyon at ang pagpapaiya sa publiko. Ang paggamit ng mga bastos na salita laban sa iba ay hindi lamang labag sa pamagandang ugali, kundi maaari ring magdulot ng iba pang kasong kriminal tulad ng grave oral defamation kung ang mga salita ay nagbaba ng puri o ibang tao o cyber libel. Yun na nga yun eh. Kung ito ay ginawa online. Ito ay mga seryosong paglabag na may sariling parusa. Sa kabilang dako, ang pagpapahiya sa publiko sa pamamagitan ng media bilang paraan ng paghawak na sa kaso ay hindi ang tamang paraan ng pagpapatupad ng batas. O yun, sinasabi na nga ng AI na hindi tama ang paraan ito upang payain ito sa publiko. Upang ito ay paraan ng pagpapatupad ng batas. Ang prosesong judisyal ay dapat na makatarungan at batay sa mga patakaran ng batas at ang anumang paglilitis o paglalahat ng kaso ay dapat gawin sa loob ng lamang ng balangkas ng batas. O yun no? Malinaw na ang anumang paglilitis o paglalahat ng kaso ay dapat gawin sa loob ng tamang balangkas ng batas. Hindi sa pamamagitan publikong pangpapahiya
Ay, patay. Kaya pasok yung slander mga kaplastik. Ang Napolcom at mga otoridad ay dapat sumunod sa mga prinsipyo ng karapatang pantao at tamang proseso kapag hawak ang mga ganitong sitwasyon. Binasaan pa man din ng Miranda rights itong si Norman Mangusin tapos sinimulan nilang impublicly nakuha ng video. Kaya nga 'di ba si Norman Mangusin in-end live niya yung kanyang content nung babasaan na siya ng Miranda rights. Yun ay dahil alam niya yung kalakaran ng batas eh. Hindi niya dapat isa publiko yung babasaan mo siya ng Miranda rights tapos ikukuhaan mo ng video, ipapublic mo sa Facebook mo o sa social media accounts mo. 'Di ba? Doon pa lang talo na. Karapatan ng bawat individual yun. Bukod dito, mahalagang tandaan na ang impormasyon na ibinigay ay batas sa kasalukuyang kaalaman sa batas. Ngunit para sa mas madetalyado at tumpak na pagsusuri sa partikular na kaso ni Francis Leo Marcos, kailangan tumingin sa opisyal na dokumentasyon at desisyon ng mga hudisyal na otoridad. Ito, mayroon pa akong follow-up question. Ang ibig sabihin lang nito ay pantay lang ang ginawa ng Napolcom kay Norman Mangusin kumpara sa kanyang pagmumura at pagbabastos sa live stream niya at makatarungan. Sabi ni AI, AI to hindi po ito pantay, hindi rin makatarungan ang pagpapahiya sa kanya sa media bilang tugon sa kanyang mga aksyon. Bakit hindi pantay o makatarungan? Ang pagmumura at pagbabatas niya ay hindi maaaring sampahan ng kaukulang kaso tulad ng oral defamation o cyber libel at harapin sa tamang prosesong legal. Mayroon nitong tinutukoy na parusa batay sa batas at ang pagpalilitis ay gagawin sa harap ng hukuman kung saan may pagkakataon siyang ipagtanggol ang sarili. Tama, di ba sinabi yun sa Miranda rights, karapatan mo manahimik, tapos ganon, binibreak mo yung Miranda rights ng tao. Di ba? Wala na Miranda rights. Bakit pa Miranda rights kung pinablik pa? Ang pagpapahiya sa kanya sa media ng Napolcom ay hindi bahagi ng wastong prosesong legal. Kaya nga 'di ba, agad-agad niyang pinapasok si Norman Mangusin nung nagkaroon na ng tensyon. Buti nga nakapagsalita pa si Norman Mangusin about sa opinion niya eh. Binigyan niya ng side opinion tong si Norman Mangusin, binigyan ng daan ni Ralph Kalinisan. Hindi dapat gamitin ng publiko bilang paraan ng paghihiganti o pagpaparusa dahil ito ay maaaring labagin ng karapatan niya sa tamang proseso at paggalang sa dignidad ng tao, ano man ang kanyang mga pagkakasala. Tama rin si Atty. Ibanez. Tama. Halos magtugma yung opinion ni Atty. Ibanez sa opinion ng AI mga kaplastik. Kaya nga hindi ako makapaniwala eh. Bago ko ginawa ng content to, ay nag-research muna ako. Kung talagang makatarungan tong ginawa ng Napolcom o kasama ba si Makagago dito sa plano na ito na i-public shaming nila sa harapan ng mga media, itong ginawa nila. Pamamahiya. Kaya nga ang daming nabigla ang daming na-surprise. Biruin mo ang daming nanood sa puntong yun. Na nakaposas pa yung tao. Ang mga otoridad ay dapat sumunod sa mga patakaran ng batas sa paghawak ng mga kaso, hindi gumagawa ng mga aksyon labag sa prinsipyo ng katarungan. Diba? So, nangangahulugan, inilagay nila sa sariling kamay nila ang batas na yon. Na hindi sumunod sa alituntunin ng karapatang pantao.
let's say na sabihin na nating 40 million to 50 million ang nabudol nitong hindorotot na si Norman Mangusin. Pero hindi sapat na dahilan nito para o kaya yung sinasabi nilang pag-suot ng uniforme ng PNP ay hindi pa rin sapat ito para payain mo yung tao hanggat hindi pa napapatunayan siya ay guilty. Diba? Kaya nga may tinatawag na presumption of innocence ba yun? Sinasabi. Ang tamang paraan ay harapin ang kanyang mga pagkakasala sa pamamagitan ng wastong mga legal na hakbang habang tinitiyak ang mga otoridad ay gumagawa rin ng mga aksyon na ayon sa batas. So ito, nag-follow up question ba ako mga ka-plastic? Sabi ko dito, pasok ba ang just fixation na ang pagdamay o pagmumura ni Norman Mangusin sa kamag-anak ni MG sa kanyang live stream? Ayan, sagot ni AI, hindi rin. Malamang ang mayuri bilang ang just fixation sa pagdamay at pagmumura niya sa kamag-anak ng ibang tao sa live stream, mas malamang na mapasok sa ibang kriminal na paglabag. Bakit hindi karaniwang pasok sa unjust fixation? Ang just fixation ay karaniwang para sa mga aksyong nagdudulot ng pagkakabalisa. Yan ay kung totoo ba talagang nagkaroon ng balisa ang pamilya ni Norman ni Boss MG. Pumasok ba doon? Nagkabalisa ba sila? O nagkaroon ba ng pagkabalisa si Boss MG dito? Ngunit hindi direktang nagbababa ng puri o may layuning saktan ng damdamin sa malakas na paraan. Kasi social media influencer ka, di ba? Debunker ka. Nagde-debunk ka ng mga katarantaduan ng kapwa vlogger mo. So tapos pag halimbawa nirebatan ka ng kalaban mo sa social media at medyo na balisaan ka, pwede mo palang kasuhan ng ganun-ganun lang. Di ba? Pero hindi, nauna kasi si Norman Mangusin magsampa ng kaso kaya may punto naman to. Ang pagmumura at pagdamay sa kamag-anak ng iba sa publiko tulad ng live stream ay maaaring may pasok sa oral defamation lang, cyber libel, o gravely threatening words o insult. Yun lang. Yun ang pwedeng isampa ng kaso mga ka-plastic. Kung ang pagdamay ay may kasamang walang batayan ng mga akusasyon, maaari pang itong may dulog na dagdag na kaso. Ayun, di ba mahilig magsinungaling si Norman Mangusin? Pasok yun sa cyber libel mga ka-plastic. Para sa eksaktong pag-uuri, kailangan suriin ang tiyak na mga salitang ginagamit sa konteksto pangyayari ng mga legal professional. Ang dami kong tinanong sa AI mga ka-plastic eh. May dagdag po ako. Kaya nagpamedya ang Napolcom, yan ay ang dahilan ni Commissioner Ralph Carinisan ay public awareness sa mga OFW o babala na huwag magpaloko at yung uniforme na sinuot di umano ni Norman Mangusin ng PNP na nag-viral. So may sapat na ba itong dahilan upang paiyainin nila ito sa media network? Ito ang sagot. Hindi pa rin po sapat ang dahilan na ito ay para paiyain ng isang individual sa media network. So paano ba yan? Maski si AI, yun din ang opinion. Si Attorney Ibanez, yun din ang opinion. Si Comicons, yun din ang opinion. Magkaiba lang ang paliwanag pero ito yung direkta. Diba? Kahit si Triple B na medyo hindi rin maganda yung opinion niya at mayroon pang nagmura siya dun kay minura niya si Makagago dun. Pero may punto rin siya na hindi rin talaga sapat na dahilan na ito ay pahiyain sa isang individual sa media network. Public awareness para sa OFW babala laban sa panloloko. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pag-aatid ng impormasyon tungkol sa mga uri ng panloloko, paano makaiwas at mga lihitimong paraan na paghahanap ng tulong hindi sa pamamagitan ng pagpapahiya sa isang partikular na tao. Maaaring gamitin ang kaso bilang halimbawa ngunit paraan hindi maglalahat o hindi binababa ang dignidad ng individual. Ang dapat na batay sa mga napatunayan
katotohanan. Tungkol naman sa paggamit ng uniforme ng PNP, ang paggamit ng uniforme ng gobyerno na walang wastong otoridad ay isang seryosong issue na maaaring sampahan ng kaukulang kaso. Tulad ng paglabag sa mga batas tungkol sa paggamit ng opisyal na uniform o pagpapanggap bilang opisyal ng gobyerno. Gayunpaman, ang paghawak nito ay dapat sa pamamagitan ng legal na proseso, pagsasampa ng kaso, paglilitis sa hukuman, at pagbibigay ng pagkakataon sa akusado na ipinagtanggol ang sarili. Ang pagpapahiya sa media ay hindi kabilang sa mga wastong hakbang para resolbahin ito. Itam, hindi talaga resolba yun, mga kaplastik. Islander po ang labas nun, mga kaplastik. Patay kayo dyan pag nalaman ni Norman Mangusin to. Ang mga otoridad tulad na Napocon ay may pananagutan na ipatupad ang batas ng makatarungan at sumunod sa mga prinsipyo ng karapatang pantao. Ang publiko ay maaaring maimpluwensyahan at mabigyan ng tamang impormasyon nang hindi kinakailangan sirain ang reputasyon ng isang tao sa paraang labag sa tamang proseso. Ayun. Dahil ang pinupunto rito yung human rights daw. Diba? Karapatang pantao. Kaso yun na, damage is done. Nangyari na. Nangyari na eh. Ano pa mayahabol ni Norman doon? Prinsipyo niya, reputasyon niya nasira. O sabihin na natin, sandamakmak na OFW ang naloko niya, 14 vloggers niloko niya, mga mommies, ano pa ba, mga kakosa niya. Pero hindi sapat na dahilan yun eh. Diba? Kaya nga maraming nag-opinyon na natatakot sila na baka balang araw may makabangga sila na ma-influensyang tao, yung mga ordinaryong tao like me na walang kakayanan na depensa ng sarili dahil pag nakalaban mo yung mga ganitong klaseng tao, gasino na lang na iharap ako sa harapan ng mga media at ipahiya ako na para bang talaga ako nakapatay ng tao. Kahit na ang kaso ko lang naman, halimbawa lang, kahit ang kaso lang ng individual ay napakaliit lamang. Mabuti sana kung proven guilty po siya. 'Di ba? Proven guilty, kaso hindi proven guilty. So marami na naman magsasabi sa akin na bobo ako. Ka-plastic na bobo, yan na naman, umatake na naman. Pero ang pinupunto natin dito mga ka-plastic, na ilagay nyo yung sarili mo sa sitwasyong yun. Hindi ko sinasabing maging katulad ka ni Norman Mangusin. Hindi ko sinasabing mag-scam ka rin. Hindi ko sinasabing manloko ka ng mga OFW. Ang sinasabi ko rito is, what if na meron kang makabangga na malalaking tao na ang kaso mo lang is nagasgasan mo lang yung sasakyan, natapik mo lang yung batok ng anak niya, nasagi mo lang yung siko sa pagmumukha ng may malaking taong yun, tapos ginanto ka. Bigla kang hinarap sa press conference na nakaposas at naka-inmate shirt. Matutuwa ka ba? Tayo, sagutin nyo sa sarili ninyo yan. Hindi dahil si Norman Mangusin sinasabi ko pinagtatanggol. Hindi. Marami rin nagsasabing vlogger na hindi pinagtatanggol si Norman. Si Norman ay si Norman pa rin. Hindi na magbabago ang tingin natin sa kanya na masamang tao siya, scammer siya. Pero isipin mo rin yung ginawa sa kanya. Na masyadong
inoveruse nila yung pagiging makapangyarihang nilalang nila. As well sa social media influencers. Na ginamit nila yung pagiging influencers nila para ikayating magalit sa taong ito o pahiyain ka. Diba? So yun. I think wala namang manonood ng buong video ko dahil sobrang haba ng pinagsasasabi ko. Kasi ka-plastic na bobo ang tawag sa akin eh. Bobo, tanga, walang kwentang nila lang, di ba? Sana daw yung pinutok na lang daw ako sa unan. Pero isipin mo bilang isang ordinaryong tao, nakabangga ka ng malaking tao, may influensyang tao, tas ginanyan ka. Matutuwa ka ba? Tapos hindi pa naman napapatunayan yung iyong sala. Hindi ka pa naman naakusahan ng korte, ng Supreme Court, na guilty ka. Yun, isipin nyo na lang yun. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? At isa pa, nag-dirty finger pa yung asawa ni Joanna Francesca Warnacolahewa, mga ka-plastic. In media, sa harapan ng mga kamera ng mga media. Isa pa yun. Nang dirty finger siya. In public. Ganon pinapakita nila na high-powered silang tao. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is Combid commentary video ng Video Watch Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.